Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Dito po tayo ngayon sa ating panambahan ng Sunday School Service. At bago ko umpisahan, Happy Father's Day sa mga tatay na bawat nakikinig. At ang hindi nakikinig, pinabati ko rin kayo. Happy Father's Day. Sa June 22, 2020, Gethsemane Christian Baptist Church ay aking iniabot sa inyo ang Happy Father's Day and Blessed Day. Dito po tayo sa ating Bible sa 1 Peter chapter 1, 18 down to 20. 1 Peter chapter 1, 18 down to 20. Open with me your Bible. Kung mayroon kayong mga Bible sa bahay niyo po, pakibukas at tingnan natin ano ba nakasulat doon sa banal na salita ng Diyos sa verse 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Sa verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Last verse, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Tayo ko'y manalangin, O God Almighty. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming pong nabasa. Salamat, Ama, sa karagdagan ng aming buhay, sa magitan ng pagkilos mo sa aming nakaraan na isinipti mo kami sa Bios. Sa lahat na mayroong sakit sa lupa, O Diyos, na pinigilan mo pa upang kami po'y magkaroon pa ng karagdagan ng buhay, kalusugan sa kasalukuyan. Nalayan ko rin, O Diyos, patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Turuan mo kami lagi magpakababa, maging masunurin po sa inyo. At lahat na nakikinig sa iyong pong mensahe, Panginoon, bigyan mo sila ng heavenly understanding. At higit sa lahat, na lagi po silang tumatag sa pananampalataya at lagi mainit sa larangan ng paglingkod na purihin ka sa buhay na aming pong hiniram sa bawat isa. Dalayan ko i-bless mo sa lahat ng mga hearers, sa lahat sa labas ng bansa. I pray, Father, na ingatan mo rin sila, ingatan mo bawat isa. Ganon din po sa Barangay Salvation, Panginoon. Mga members doon ay yung pong ingatan at huwag mo silang pabayaan. Dalayan ko, Panginoon, to bless the mission of Gethsemane Christian Baptist Mission dito po sa Barangay Salvation, Alicia. At ganon din po, Panginoon, sa lahat ng front fighters o na yung pong ginagamit dito po sa ministeryo ay yung pong ingatan. Ang mga members, ingatan mo rin sila. I-bless mo sa yung mga members na faithful sa lahat, O Diyos, na araw-araw ng pamuhay. They are still praising me. Dalayan ko, help my servant, Father. Wala akong kakayanan magsalita kung isang magitan ng biyaya. In Jesus Christ I pray. Amen. Dito po sa ating pong talata na ating pong nabasa, 1 Peter chapter 1, 18 down to 20. Ang title ng mensahe, The Greatest Ambition of All. The greatest. Amen. We are now talking the greatest. Amen. The greatest. Ang pinakamataas na ambition. At bago tayo mapunta po roon, ay baybayin po natin ang ating talata na ating nabasa. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. Ang tinutukoy po na corruptible things ay katulad po ng silver and gold. Mga corrupt yung pong natitinag o nawawala, may katapusan. At yung silver and gold, may wakas po yan, may katapusan. Pero ang ating pagkatubos, hindi nagmula sa silver. Hindi nagmula sa silver. At ang sabi po doon, it is a cross.
sabihin po ng precious, ito po ay costly o ito po ay honored o highly esteemed. Yung pong napakataas. Yung pong precious na mayroon po sa lupa na lagi po nating tinatangkilik. Katulad po ng marmo, precious stones. Yung matataas ng kalibre na mahal na binibili ng karamihan o mostly. Yun ang reason kung bakit tayo lagi busy, lagi nagtatrabaho para makamtan natin yung mga precious treasures of this world o magkaroon lang tayo ng magandang buhay, magandang kinahinatnan ng ating buhay na mag-enjoy naman sa lupa. Ang gusto lang po ng Bible, ipinaalaala sa atin ang ating pagkatubos. Hindi po yung pong may hangganan. From your vain conversation received by tradition from your fathers. Kaya, yung pong cause, yung pong pagkatubos, ay hindi po nakukuha sa magitan ng mga precious stones, silver, gold, o ano man po ang mayroon sa lupa na napakamahal. Ano man po mayroon sa lupa. Ano naman ang correction, Pastor, yung the greatest ambition? Ang center kasi ng buhay kung bakit tayo po nilalang. Okay? Ano ba ang sentro ng buhay? Mayroon po tayo. Ano yung sentro? Kaya tayo po ay nilikha ng Diyos para purihin ang gumawa sa atin. Ngayon, may schedule ang lahat. Lunes, Martes hanggang Sunday. Yung pong Lunes ay trabaho para maghanap buhay hanggat makarating po sa Biyernes. Yung pong Saturday, ito po yung pong pagpapahinga ng katawan nito dahil pagod sa paghahanap buhay o pagtatrabaho. Ngayon, dahil pagod po ito, kailangan niya ng pahinga. Ang tao kasi, saka lang magpahinga kung may sakit. Kung muna hindi pa sakit, kung hindi dahil sa sakit, ay patuloy pa rin. Kaya, maliwanag po, ng unang araw, the first day of the week, ang sabi ng Bible, huwag yung kakalimutan. Ang ibig sabihin nun, huwag yung kakalimutan yung pong pagtitipon. Dahil nasa COVID o nasa virus po tayo na kumakalat dito sa buong bansa, nagkaroon ng emergency o nagkaroon po ng prohibition order by the President sa layunin na hindi kumalat po yung virus. Kaya napatigil pansamantala ang tinutukoy ng paggagather ng mass gathering o ito pong pananambahan. Dahil po sa layunin ng Presidente to protect the people from this virus. Gumagawa ang ating Pangulo para sa tayo po lahat ay maging safe sa virus na ito. Kaya nga, sa atin bilang mga anak ng Diyos, kung ang virus ay kinakatakutan ng tao, pero pati kriminal, nandiyan na sa loob. Lahat ng mga tao, hanggat maaari, nasa bahay po sila. Wala nang maglalakwat siya. Pag may maglalakwat siya, huhuliin. Pagkatrabaho sa munisipyo, mayroon nakuha dito, mayroon pong violation. Tingnan mo. Ito pong kinakatakutan ng marami o lahat. Iyon pong pinupuri natin na Diyos. Yun po ang may hawak ang lahat na mayroon po sa lupa. Ano po ang klaseng calamity o sakuna na mayroon sa lupang ito. Hawak po. Iyon po nagpahiram sa atin na buhay. The center, ang pinaka-sentro sa lahat ay ang purihin ang Diyos. Amen. Kaya, napakataas
itong tinutukoy na precious gold, silver. Ha? Kahit buhay itinatayak, magkaroon ng silver, magkaroon ng gold. Pero, kailanman, mayroon bang itinaya naman ang kanyang buhay sa lahat ng paraan? Purihin ka, o Panginoon. Mayroon ba ganun? Sa lupa, sa lahat ng paraan, sa lahat ng panahon. Kung humahadlang pagpunta sa church, gagawa ng paraan. Kung walang pera, lumalakad. Kung umuulan, may payo. The desire to praise the Lord. Unang puntos. The precious in its image. O the precious in its message. Message, mensahe. Ano ba yung pinakamahalaga o mahalaga sa mensahe? Sa 18:19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Ang gusto ni Apostol Pablo na iparating sa mananampalataya na ang mga mananampalataya na tinubos with the high cost ay huwag naman nila balikan yung lifestyle ng sanlibutan. Ano ba yung lifestyle? Dalawa ang mukha. Sa linggo, nandito sa church. Ito po ay anak ng Diyos, tinubos ni Kristo. Paglabas, sa sanlibutan naman, na estelo ng pamumuhay. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga ni Apostol Pedro, pinaalalahanan niya po ang mga kapatiran doon sa kanyang kapanahunan na huwag naman ninyo balikan yung mga bagay na perishable things. Ha? Yung corruptible. Tingnan po, yung corruptible na ito na tinatangkilik ng tao sa lupa ay hindi niya kayang bayaran. Yung pong mayroon sa atin na kasalanan. Upang tayo po ay maging anak ng Diyos, it should be, or it should have a high cost. Napakahalagang bayan. Ano ba yung mas higit sa precious stones, silver and gold, marmol, ano bang klaseng mataas dito sa lupa? Na pwedeng tumbasan ang lahat mayroon sa lupa upang tayo po ay matubos. Sabi ng Bible dito sa 19, but with the precious blood of Christ. Amen. But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Amen. Kaya, yung perishable things, yung may hangganan, yung pong may katapusan, na yung po ang iyong pong hinahangad sa lahat ng bisyon sa buhay. Pansamantalang buhay sa lupang ito. Hindi po yan ang pinaka-the best ng bisyon. Hindi yun. Perishable things. May katapusan, may hangganan. The pitiful things, as silver and gold. Nung tayo po ay nasa alipin ng kasalanan, nung kapanahunan po ni Jesus Christ times, or in the Old Testament, kung ikaw po ay nagkautang sa isang mayaman, at magkaroon ka ng pera o silver or gold, pwede mong pambayad yung gold or silver para tubusin yung anak mo na naisangla, o para bayaran po yung pong may-ari na kumuha ng iyong mga anak para tubusin mo sila, mapawalan, mabigyan ko ng kalayaan yung mga anak mo na kinuha yung mayaman dahil kung tinubos mo ang utang. Pwede yung gold at silver. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Nung nasa alipin po tayo ng kasalanan, yung kadena na nag-udyok sa atin
na tayo po'y sunuran yung gusto. Itong sanlibutan. Meron na pong nagbayad. Ito po yung tinutukoy. It is the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ibig sabihin, pag susuriin po yung dugo, matagpuan po ng mga siyensya o ito pong mga tumutuklas kung madumi o hindi. Napatunayan po na walang dumi. Amen? Kahit anong klaseng microscope, anong pong pagtuklas kung may dumi yung pong dugo, wala pong makikitang dumi. Bakit? It is a heavenly blood. Lahat may dugo sa lupa, nakatagalupa, maduming dugo. Pero itong dugong ito na dumanak dito sa lupang kanyang nilikha, it is a heavenly blood. Ganun po katindi ang ating pagkatubos. Anong koleksyon naman yung the greatest ambition? Kung kailan pa nangarap ang Diyos, kung kailan nangarap ang Diyos, ano ba yung pinangarap ng Diyos? Sa lahat kung basahin mo ang Genesis down to Revelation. Sa Genesis, anong sinabi niya po doon? Magkaroon ng karagatan, magkaroon ng lupa, magkaroon ng ganito. Napamayroon ng wala. Amen? Pangarap niya magkaroon ng lupa, magkaroon ng karagatan, magkaroon ng star, magkaroon ng araw, hangin. Lahat meron, nakikita natin sa lupa ay meron. Anong klase? Di ba? Yan ba isang ambisyon? Layunin, purpose. Hindi na natapos siya. Nung nakumpleto ang lahat, saka gumawa po ang tao, kumuha sa kalabot, at pinurmang tao, at nung hiningaan, nabuhay ang tao. Hindi na nagtapos siya. Tinuruan ng Diyos, pag lumakad kayo sa aking gusto, at kayo po ay pagpapalain, mamuhay kayo, at lahat na mayroong sa lupang ito na aking nilikha, ay pwede niyong kainin maliban sa isa. Oras na kayo mag-disobey, mamatay kayo spiritually. Nagkasalang tao. Nung nagkasalang tao, nakita ng Diyos na dumadami o maging lahat ng tao ay tatapon sa bundok o sa karagatang apoy ng impyerno. Nakita ng Diyos ang impyerno ay napakahirap at kaparusahan tao. Anong hinangad ng Ama? Compassion for us. He sent His Son. Sinugo niya ang kanyang buktong anak sa ating katubusan. Sinugo niya ang kanyang anak na nakita niya na ang kanyang anak ay maging pahirapan po o pahihirapan ng tao, individual. Hindi kilalanin na anak ng Diyos. Kilalanin na anak ng Maria sa Diyos. Pinahirapan ng gusto, ginawa lahat ng tao ang kanyang gusto sa taong kordero ng Diyos. Sa layunin, tayo lahat maligtas sa apoy ng impyerno at patanong tayo sa bayan na langit sa lahat na sumampalataya kay Kristo. Di ba yan ang ambisyon? Naghangad ng Diyos. Ang gusto ko lang tumbukin, ang gusto ni Apostol Pedro, yung mensahe po ng banal na kasulatan, ipinaparating sa mga tao yung kahalagaan ng pagkatubos. Kaya pag tayo naman ay maglingkod, ano yung sentro sa buhay mo na mas higit sa lahat? Kung mag-ambisyon ka magiging engineer, doktor, abogado, o medisina, o maging sundalo, ano man ang klaseng ambisyon mayroon ka. Ang pinakasentro sa lahat, purihin mo ang Diyos. Yung pong ambisyon, kung pahintulutan ng Diyos, kunin mo yung klaseng ambisyon na yan. Oras na nakuha mo ang pagka-oo ng Diyos, hindi ka paubayaan sa iyong pag-aaral. Protektado ka. Oras na umayaw ang Diyos,
bibitawan ka sa oras na ikaw magkaroon. Tandaan niya. Huwag kayong mangarap na isinasantabi nyo ang layunin ng Diyos sa buhay na kanyang tinubos. Kaya nga si Apostol Pedro, pinaalalahanan na huwag naman kayo mamuhay. Ay yung pong dikta ng word na dalawa ang mukha. Dapat tayo po ay bigyang halaga yung ating pagkatubos. Dahil ang buhay, ang katawang ito, may hangganan. Na huwag naman bigyan ng halaga na mas higit ang kailangan ng katawang ito kaysa iyong purihin mo ang Diyos. Example, kung sa ating pong paghahanap ng pera, pagkatrabaho sa isang araw, sa office man, o sa trabaho sa palengke, o anumang klaseng trabaho meron tayo, janitor man, ganyan. Delivery man. Maaga ka mapunta ko sa iyong trabaho, oras na hindi ka maaga. May taga-check ng attendance. Mga nurse, meron din taga-check. Mga doktor, may taga-check. Ano mo kung trabaho mayroon ka? Hanggat maaari, gusto mong maging maaga dahil benefited sa ating pag maaga ka sa trabaho. Kailan naman, brethren, nung panahon mayroon tayong service, mayroon kang desire na ako naman ay maging maaga. Ako naman ay magiging on time. Dahil sa gusto kong marinig ang mensahe ng Biblia. Gusto ko naman magkaroon ng fellowship sa mananampalataya bago po ang service. Kailan naman nagkaroon po tayo ng desire? Kailan naman nagkaroon tayo ng God's provision sa ating buhay? O Panginoon, kung wala ka, wala ang lahat, meron. It is all by grace. Sa magitan lang ng biyaya, buhay pa hanggang ngayon. Amen. Kaya yung inside of precious blood, tandaan niyo mga kapatid, dapat nating bigyang halaga. Ito po ang pagkatubos natin, na yun po ang priority number 1, ating pagkatubos. Pangalawang puntos, the precious in its method. Bago natin baybayin po yung method, bago natin baybayin, yung pong precious in its message. Ang sabi ng Ephesians 2:13, but now, in Christ Jesus, ye who sometimes were part of our midnight by the blood of Christ. Yung pong Ephesians 2:13, tinutukoy po yung pong tinutukoy na ye who sometimes were part of. Yung pong dumidistansya ka, lumalayo ka. Nagkaroon po difference. Dumidistansya ang mananampalataya. Kaya gusto ni Apostol Pablo na magkaroon po ng kahalagahan ng mensahe, the precious message. Ang distansya na dapat huwag naman tayo dumistansya kung nasa palig tayo ng Diyos. Ay yun po ang ginagawa ng mananampalataya ngayon sa magitan ng paglayo, paglamig. Pero ang Diyos gumawa ng paraan. He made night by the blood of Christ. Kung paano ang isa sa kawes, ang Diyos pinahaba ang kanyang kamay para maabot natin ang kanyang presensya. Ladies and gentlemen, don't ever allow yourself to have a distance from the Word of God. Second point, the precious in its message, the precious in its methods. Ang pamaraan, having made peace through the blood of His cross. Through the blood of His cross. Kaya nga, yung pong having made peace, nung dumistansya ka sa Diyos, lumayo ka, mas higit pinili mo yung kasayahan o kasiyahan ng Ama. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Peace with God is remedied. God made a remedy
sa magitan ng kanyang blood, sa kanyang dugo. Amen? Tingnan niyo pong maigi. Ang Panginoong Diyos is a Spirit. God is a Spirit. O God is a Spirit. Spirit, walang dugo, walang buto. Walang laman. Kaya ang Diyos, ang buhay niya bilang Diyos. Amen. Ang kanyang buhay bilang Espiritu ng Diyos, ang banal na Diyos, lumikha ang lahat, eternal God, eternal Father, forever God. Sa gusto niya, tayo ko'y matubos. Bumaba siya at tumira sa sinapupunan ni Maria. Nung lumabas, nabalot ng laman. Nabalot ng laman. Yung espiritu niya hindi naging laman. Kailanman hindi maging laman ng espiritu. Nabalot ko ng laman yung espiritu. Iyon po ang katauhan ni Kristo na mayroong dugo, mayroong pong buto, mayroong laman. The Son. The Son. Pinangarap niya rin po na maraming maligtas. The center ng kanyang heart. Para lang tayo marinig. Pag maglingkod ka, sama puso mo. Precious in its method. Peace. Ayaw niyo ba yung peace? Yung propitiation ay the mercy seat of Christ. Yung pong mercy. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang lamang tayo magkaroon ng kapayapaan. Sa larangan ng paglilingkod, ang Diyos ang bibigay ng peace. Sa larangan ng paglilingkod, ang Diyos ang bibigay ng blessing. Sa larangan ng paglilingkod, ang Diyos nagbibigay ng kalusugan, karagdagan ng buhay. Ang Diyos naman ang susupply ng ating pong pagkain. Nagbibigay po ang ating spiritual food. Ano ba ang hinahanap natin? Saan ba tayo? Nangangarap pa rin sa ating buhay. Ang pinaka-the best, the greatest of all is to serve and to praise His name. More the last point. The precious in its mastery. Precious in its mastery. Sa Revelation 12:11. Sa kanya pong master plan. It is a precious. Sa kanya pong katapusan sa lahat. The devil contrived of temptation. The devil appetites of the flesh. The deceitful tricks of the world was already defeated. Thank God. Kaya nga, napakahalaga ang pagtitipon. Kaya pag-pray natin ang ating bansa. Pag-pray natin na bigyan ng pagkakataon ng ating pong bansa na malaya ng COVID o virus. Upang ating panimbahan may pahimpul ulit na tayo magagather, awitan ng Diyos, purihin ng Diyos. Kahit hindi tayo nagagather, kahit hindi tayo maawit sa Diyos, sa bahay pwede yung gawin. Amen? Sa bahay akong ginagawa mo, kapatid. Sa bahay, pinawakan mo ba ang Bible mo? Nananahin ka ba doon? Kaya i-challenge you. Bigyan mo naman ang mastery, the precious of His mastery. Sa Roma 8:37. Nay, know these things, we are more than conquerors through Him that love us. More than conquerors. Our foes are supernatural. Because of this, our victory is supernatural. Kung paano maging makapangyarihan si Lucifer, mas makapangyarihan yung mayroon sa atin. Kaya tayo declare victory. The land of our battle, there is never a reprieve, but God has promised us that when the battle is over, we will be the victor. The result of the battle is eternal, and therefore our victory is eternal. Kailanman hindi tayo talunan, mga kapatid. We still has the doubt. Doubt is sin.
Kaya I-challenge you, members. We are free from judgment because Christ died for us. There is no condemnation at all. We are free from defeat because Christ lives in us by His Spirit. We are free from discouragement because Christ is coming for us. We are free from fear because Christ intercedes for us. And we cannot be separated from His love. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya, it is, and the blood shall be you for a token upon the houses when you are. And when I see the blood, I will pass over you. Exodus 12:30. Kaya sa Old Testament, it is only the blood. Napakamahal ang ating pagkatubos. Sa atin naman bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, ano naman ang pinakasentro na pinakamahal mo sa buhay mo? Ambition, physically, which is temporal, o ambition, how to praise the Lord. A blessed day. Good morning.